bring us not to a better place, not to a good place, but to the best place na pinaghanda mo sa amin. Sa buong eternity, you will be with us forever. At salamat po sa mga lola at lola na sa kalakatandaan ay patuloy sila na maligaya at may kapayapaan na naglilingkod sa iyo. At ang aming mga buhay bilang mga lingkod mo, Panginoon, ay pattern sa mga susunod na henerasyon hanggang sa aming kaapu-apuhan. Salamat o Diyos, ang mga grandparents, sila to po ang authority figure. Binigyan mo ng kapamahalaan to release your blessings, the blessings of your kingdom sa mga anak at sa mga inapo, and even to the future generation. Maraming po salamat, Panginoon. At narito nakatayo ang mga kapatid. Iniling po namin na sa lahat ng mga kahinaan sa katawan, bigyan mo sila ng kalakasan, just like your servants, your covenant partners, Abraham and Sarah, na binalik mo ang kanilang mga lakas at kabataan. Kaya hindi dinadalangin namin na ibalik mo ang kalakasan, kalusugan, at kabataan ng mga lola. At narito sa ilalim ng bubong ng bahay-sambahan ito, pinupuspos mo ang bawat isa at ang lugar nito ng iyong kalwalhatian to renew our spirit, to rejuvenate the strength of our physical body, and to rejuvenate the strength, the wisdom, knowledge, and understanding and revelation sa amin po mga pag-iisip, sa aming pagkataulob, sa aming spirito. You will continue to reveal yourself to us. At narito ang mga kapatid na umabot sa ganitong gulang. Pinipresent po namin sa iyo sila, ang bawat isa sa amin na nakatatanda, to anoint us once again with the fresh anointing of wisdom and revelation na siya magpapatatag, magpapatagal at magpapalakas sa aming mga espiritu, kaluluwa at katawan. Maraming po salamat, Panginoon. At sa umagang ito, basbasan mo at pagpalain ang mga nakatatanda, ang grandparents, lola at lola. Pagpalain mo rin na manatili ang mainit, matinding pagmamahal ng mga anak at mga apo sa kanila, na nung sila'y bata pa, sila ay pinakargat na akay, ngayon sila na ang mga akay at mag-aalaga, at kung kailangan sila na ang bubuhat sa mga lola. Maraming po salamat, Panginoon, sa araw na ito, for the goodness of the Lord is upon your people, Lord, the grandparents, for this is the grandparents' days, celebration ng kabutihan mo sa mga nakatatanda. Father God, we give you back all the praises and all the glory. In Jesus' mighty name, amen. Makakumpula po tayo. Lahat po tayo tumayo. I sing praises to your name, oh Lord. Praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I give glory to your name, oh Lord, glory to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. We give worship. We give worship to your name,
Panginoon. O napakabuti mo. Aming Diyos Ama. Everybody says hallelujah. Shout hallelujah. No sekina na masondre. Thank you, Lord. Palakpakan natin, Panginoon. Glory be to Jesus. Panginoon, sa umagang ito, we ask you, Father God, to anoint us with a supernatural anointing of wisdom and revelation, anointing our spirit, soul, and body with supernatural strength and power from your kingdom. And let us all be filled with your spirit, with your life, and let this place be filled with your presence, with your glory. Salamat, Panginoon, for revealing yourself to us today. And all glory belongs to our Lord and Savior, Jesus Christ. Lahat may magsabi ng Amen. Amen. Nakakaupo na. Bago tayo umupo, sabihin nyo, kapatid, sa umagang ito, mukha kang batang-bata. Amen. Sa kabila naman, sabihin nyo, kapatid, mukha kang isip bata. Hindi pa tapos. Nung ikaw ay hindi pa anak ng Diyos. Pero ngayon, isip matanda ka na. Pinagpala ka ng Panginoon. Amen. Amen. Lahat po ng mukhang bata magsabi ng hallelujah. Lahat ng isip bata magsabi ng amen. Mukhang may ilan yata. So, supposedly, kanina sa first service ako nagsalita. Tinalakay ko yung part 3, the last part ng the deity of Jesus Christ. Nag-exhort din ako ng a little bit exhortation patungkol sa matanda. No? Then, the rest ay yung the deity of Jesus Christ. Pero, tinapos ako sa oras. Sabi ko, abangan nyo na lang. Tatapusin ko ngayong araw nito sa second service. Abangan nyo yung mga kakaibang talata that will prove that Jesus Christ is God and Lord. Natatalakayin ko ngayon sa second service. Panoorin nyo sa live stream. Sabi ko sa kanila kanina sa first service. Pero dahil sa tinanghali na tayo at hindi ko alam na ang mga matatanda ay may libreng pasini pala. Kanina. Ba't pagka matatanda may libreng pasini? Ano? Ala, hindi naman pasini yun. Iyon ay pasasalamat ng mga kabataan. Sino po dito ang mahilig manood sa SM ng libre? Mga senior. Napahiya pa kayo, ano?
Yung kapatid ko, si Brother LB, sapagkat siya ay senior tuwan-tuwa yung manood ng libre sa SM. Mapakinabangan yung pagka-senior. Meron akong nadaanan nung mga bagong na-approve yung senior na ganyan, libre sine. Merong isang matanda, lalaki, mukhang mayaman. Mukha siya mayaman. Pero nakikipagtalo siya doon sa, I think ko, anong posisyon noon, mukhang mataas sa posisyon, na nakikiusap na siya'y papasukin doon sa panahon ng panonood ng mga senior na libre. Ayaw siya papasukin kasi napuno na raw yung bilang ng mga manonood. Ang tagal na nagtatalo, galit na galit yung matanda. Pero bihis yung matanda, lalaki, mukhang mayaman. Ngali-ngali ko, naiinis na ako doon sa kausap kasi yung matanda, kung mayroong pera yon, natutuwa lang yon na manood ng libre dahil yan ay bahagi ng kaloob ng gobyernong libreng sine pag ikaw ay senior na. I think natutuwa lang siya na malibre siya pero may pera siya. Siyempre, yung pride niya, pinipilit niya doon na papasukin siya. Ito namang kung sino, kung manager o ano yun, iisa lang naman yun. Ngali-ngali kong makisingit at sabihin, Brad, iisa-isa naman yan. Ang tagal nyo nagtatalo, kaya pinapasok mo na kanina, hindi naman makakasikip sa loob yan. At tiyak, marami pang bakanting upuan. No? So yung mga gano'n, maliliit na bagay, hindi pa pinalampas. Mahalaga yung mapagbigay tayo, lalo na sa mga matatanda. Amen. Lahat po ng matatanda at mga senior magsabing amen. At meron din naman mga senior na mga spoiled. Yung minsan ay merong ginagamit yung kalang katandaan na senior ako. No? Kasi ilang beses ako naka-encounter ng ganon. Isa dito sa McDo dito at isa sa Jollibee sa Palengke. Na ganong style pareho. Nakapila ako. Ako na ang susunod. Ako na ang susunod. Kasi nangyari ito. Pareho ang case. Yung sa Jollibee sa Palengke, malayo pa ako. Bumati na yung crew doon sa kahera, sa ordera. No? Bumati, ay sir. Sabi ko, ako po yung dati ako sa McDo, sa plaza. Lagi ko kayo nakikitang kumakain. Ay, oo nga, dito ka pala napalipat. So, kilala niya ako na senior na ako. So, nung ako na, pumila ako, nung ako na nakapila, biglang may humahagibis na senior na babae, matanda. Malakas pa siya, pero siya. At sumingit. Sabi nung crew, ma'am, si sir po muna. Bakit ba? Senior ako Ganun ang pagkakasabi. Si sir po muna ang unahin ko. Sinabi na senior ako. Sabi ko doon sa, hindi, sige miss, unahin mo na. Unahin mo na siya, okay lang sa akin, no problem. Ma'am, kasi senior din ho yan nasa likod nyo. Pinakita ko yung ID. Naku, hiyang-hiya yung aalis, sabi ko, hindi, kako. Wag na. Kahit na muna. Walang problema yan. Kayo na muna. Hiyang-hiya. Nakatungo. At pinakita ko yung ID ko. Thank you. Iyo. So, meron ganon. Meron naman akong nakausap na kabataan. Galit na galit. Nasa SM ako. Kasi inunahan daw. Siya na rin nasa pilahan. Biglang siningitan siya ng matanda. Galit na galit doon sa hanggang sa kumakain na siya, inis na inis. Sabi ko, alam mo iho, maganda yung mapagbigay sa matatanda at hayaan mo na yon.
isang karangalan na pagbigyan mo yung matatandang ganon. Huwag kang magagalit sa kanila. Ganon lang yun. Ako, walang problema dyan. Kung sa akin yan, lalo ko pa ibibigay yung pwesto ko. At hayaan mag-enjoy na nauna siya. Ganon. Ganyan din nangyari sa McDo eh. Bigla siningitan ako. Ganon din, sabi. Ang nagsabi naman, si Nestle, yung anak ko. Sabi nung crew, si sir po muna. Hindi, senior ako eh. Sabi nung anak ko, Nestle, katabi ko, ma'am, senior din ho ito. Yung daddy ko, ay, senior ba? Ito ho, ID niya. Napahiya siya. Hindi. Okay lang ho sa akin. Kayo na muna. So, mas maganda yung habang tumatanda ang tao, nagiging mapagbigay. No? Kasi yun na lang ang contribution na iiwan natin sa lahi na susunod. So, hindi ko po may papangaral yung part 3 ng The Deity of Jesus Christ, kundi magbibigay lang ako sa inyo ng konting exhortation or message patungkol sa mga grandparents. Okay po ba yun? Okay, lahat ng matanda magsabi ng Amen. Lahat ng namatanda magsabi ng Amen. Nakikinig pala kayo. Iba yung namatanda. Iba yung sa bukid no? Bata pa ko, siya sa lola ko, huwag kayong maglaro dyan at may nuno sa punso, baka ikay mamatanda. Sino matanda rito? Yun daw nuno sa punso, sa mga bukid, gano'n eh. So gusto kong basahin sa inyo ang talata sa Ecclesiastes. Sa Tagalog, mangangaral. Ecclesiastes chapter 12, verse 1, mahaba-haba ito. Hanggang verse 7. Ito po ang sinasabi. Maganda rin sa English, pero tatagalogin na natin. Ang sabi dito, pinaniniwalaan po ng mga Bible scholars na ang writer or author ng Ecclesiastes ay si Solomon pa rin. No? Si Solomon pa rin. Kasi sa ending ng kanyang writings, nandoon yung waring nagsisisi siya sa kanyang mga kabataan, sa mga nagawa niya, siya ay bumabalik sa Panginoon. Kaya siya ay nagpayo sa mga kabataan na huwag padalos-dalos. Ang mga kabataan, pwede kayong mag-enjoy ng inyong tayong panahon kung saan kayo magiging masaya, pero pipiliin nyo yung kasayahan na ikasisiyan nyo. Kasi baka nagpapakasaya kayo, pero yung kasayahan na yun, magpapahamak sa inyo. Hindi joke ang mabuhay sa mundong ito. Kung ang buhay natin ay gugugulin natin sa pagpapakasaya, sa walang kaburuhan, sa kasalanan ng salibutan, ang ending ng buhay natin ay kapahamakan. And one of these days, huhusgahan tayo ng Diyos. Yung mga nabuhay sa laman, nabuhay sa kasalanan ng salibutan, kahit kayo ay Kristiyano pa, wala kayo kauuwian, kundi ang walang hanggang kaparusahan. Kasi sinasabi, tinuturo sa Bible, at paulit-ulit ko itong binibigyan ng emphasis, na hindi totoo ang OSAS doctrine na dala-dala ng mga Baptist na kapatid natin. Ang OSAS, once saved, always saved, ay created, invented by one of the reformers na walang iba kundi si John Calvin. At si John Calvin ang nag-create na pagligtas ka na born again ka na, kahit anong gawin mo, iingatan ng Diyos yung kaligtasan mo. No? Kung tawagin niya sa Calvinist ay perseverance of the saints. Na kahit anong gawin mo, mapariwara ka sa kasalanan, mag-backslide, ligtas ka pa rin. Kasi sa doctrine ng Calvinism, meron silang kakaibang doctrine na sinasabi na once saved, always saved, kasi you are one of those lucky people that was elected or elect by God. Napili ka ng Diyos sa kaligtasan.
At yung mga hindi maliligtas ay hindi napili ng Diyos sa kaligtasan, kundi sila ay pinili para sa walang hanggang kaparusahan sa impyerno. Ang tawag doon, double predestination. Na ibig sabihin, before the creation of the world, ang kanilang Diyos ay meron ng pinili na mga tao, few people, kung tawagin elect, that will be saved forever, kakasamahin Diyos sa eternity. And there are those people na mas marami na ipadadala ng Diyos sa impyerno dahil may pinili ang Diyos na ililigtas at may pinili na hindi ililigtas. Mga kapatid, tayo nasa katotohanan. Papayag ba kayo ng ating Diyos ay ganoon? Kaya sinabihan ko yung mga Calvinist, your God is not the God of Christianity. Your God is a monster. Why? Because Calvinism is not Christianity. Calvinism is another religion with a different story of redemption, with a different God, with a different Savior. Iba ang istorya ng redemption nila. Wala sa kanila na na pwedeng lumapit. Unless na ikaw ay napili, saka ka palang pwedeng lumapit sa Diyos. Ang Diyos nila namimili. At meron ng mga napili. Kaya pag may pinapanganak sa kalang baby, ang mag-asawang Calvinist ay pinag-uusapan, ano kaya itong baby natin? Chosen kaya ito? Elect by God kaya ito? Hindi, kawawa naman ito. Kung hindi elect. Kaya nalaman ko, meron mga extreme na Calvinist na dumating sa punto, mag-asawa, ayaw na mag-anak. Kasi naawa sila, baka yung ipanganak nila, hindi elect by God, pupunta lang sa impyerno. Sabi ko, that's not the God of the Bible. The God of the Bible is full of love, full of compassion. Na inibig niya ang lahat ng tao, at salvation is for the whole world. Sa kanila, ang salvation for the elect lang. John 3:16, for God so loved the world. Inibig ng Diyos ang lahat ng tao ang sanlibutan. Ang kailang interpretation ng world ay yung mga napili lang, yung elect. Sabi ko, may sariling dictionary itong mga ito. Tsaka na natin pag-usapan yan. So, ang ating Diyos ay Diyos na walang favoritism, lahat welcome sa kaharian ng Diyos. Nag-i-invite that whoever believes in the Lord Jesus Christ will not perish, will not go to the lake of fire, but will be saved forever sa buong eternity. Tayo, iniligtas ng Panginoon. Pero kailangan maging aware tayo na huwag tayong babalik sa buhay kasalanan ng salibutan. Kahit ligtas na tayo, hindi tayo sasantuhin ng eternal judgment ng Panginoon. Sapagkat ang Diyos hindi nagtatangi. Kung ang mga makasalanan, parurusahan niya ang mga anak ng Diyos na bumalik sa salibutan, parurusahan din. Kaya ako sinasabi yan, habang ang tao tumatanda, dapat lalong maging aware na meron Diyos na balanse. Diyos, God who is love. But we must not forget that the God who is love is also the same God who is a just God. Nahuhusgahan niya ang sinumang mabuhay sa kasalanan sa mundong ito. Kaya tawag sa atin ay mga holy people of God, pinabanal ng Diyos, yung salitang holy, hagios, at yung salitang sanctified, pinabanal, ay iisa, na ang ibig sabihin, separated from the world. Yan, no? Set apart. We are set apart by God. Set apart from the world to live a holy life, to live a righteous life, to become like Jesus. At yan ang gusto makita sa atin ng Panginoon, yung larawan ng pamumuhay ni Kristo, ipinamumuhay natin. Sabi nga ni Paul sa kanyang mga disciples sa church, be imitators of me, my children, no? Just like me who imitate Christ.
Gayahin nyo si Kristo, gaya ko naman. Ginaya ko ang buhay ni Kristo. So, si Solomon, kung totoo si Solomon ang sumulat na Ecclesiastes, I believe, nakabalik sa Panginoon si Solomon. At nagpapayo siya sa aklat ng Ecclesiastes na ingatan nyo ang inyong buhay. Ang payo na sa mga kabataan, ingatan nyo ang inyong buhay. Basahin po natin ang talata. Sabi sa mga ngaral or Ecclesiastes chapter 12, verse 1, alalahanin mo ang lumikha sa iyo habang bata ka pa. At bago dumating ang panahon ng kahirapan at masabi mong, hindi ako masaya sa buhay ko. Alalahanin mo siya bago dumilim ang araw, ang buwan at ang mga bituin na parang natatakpan ng makapal na ulap. Darating ang araw na manginginig ang iyong mga bisig, manghihina ang iyong mga tuhod. Hindi ka na makakaguyang mabuti dahil iilan na lang ang iyong ngipin. At lalabo na ang iyong paningin. Ang tenga mo'y hindi na halos makarinig. Kahit ang ingay ng gilingan o huni ng mga ibon o mga awitin ay hindi mo na marinig. Matatakot ka nang umakyat sa mataas na lugar o lumakad sa lansangan na nag-iisa. Puputi na ang iyong buhok. Hindi ka na halos makakalakad at mawawala na ang lahat ng iyong pagnanasa. Sa bandang huli, pupunta ka sa iyong tahanang walang hanggan at marami ang magluluksa para sa iyo sa mga lansangan. Verse 6, kaya alalahanin mo ang Diyos habang nabubuhay ka, habang hindi pa nalalagot ang kadenang pilak at hindi pa nababasag ang gintong lalagyan o hindi pa nalalagot ang tali ng timba sa balon at nasisira ang kalo nito. Ibig sabihin yung hanggat hindi ka pa namamatay. Habang buhay ka, alalahanin mo ang Diyos. Kung magkagayon, babalik ka sa lupa kung saan ka nagmula at ang espiritu mo'y babalik sa Diyos na siyang nagbigay nito. Pinagpala ng Diyos kanyang salita. So, ang mga ngaral ay una-una pinayuhan niya mga kabataan kasi naranasan niya maging bata. Imagine si King Solomon sa kanyang kabataan at kalakasan, meron siyang 1,000 babae. I think 300 wives and 700 concubines. May kanya-kanyang kwarto yon. Kung 1,000 na mga babae yun, at sisipingan ni Solomon, for 1 year, we only have 365 days in a year. Kulang pa. Ganon naging lustful, ganon naging masama si King Solomon. At ang pinakamasama pa, yung sinasabi ng Diyos na ingatan nyo ang inyong sarili. Sinabi niya sa Israel na huwag kayong magkakaroon ng mga asawa sa ibang lahi. Kasi labas sa Israel, ang ibang bansa, ang ibang lahi ay mananamba sa Diyos-Diyosan. Ang dahilan kung bawal mag-asawa sa ibang lahi, dahil sa iniingatan ng Diyos ang kanyang bayang pinili, na huwag mapagaya sa labas ng Israel, sa mga Gentile nations na sumasamba sa napakaraming gods and goddesses. At yun ang iniingatan ng Diyos. Kung inyo matatandaan, ang promised land na binigay ng Diyos sa Israel,
pinapasok ng Panginoon kay Moses. Moses generation, hindi sila nakapasok sa katigasan ng kanilang ulo. Ang sumunod na henerasyon, yung pinangunahan ni Joshua, yung mga kabataan pinalaki niya, tinuro sa panampalataya, sila yung nakapasok sa promised land. Sila yung nanampalataya at ang utos ng Panginoon, lahat ng may buhay diyan sa lupain na inyong sasakupin ay inyong lilipulin. Huwag kayong magtitira. Sasaidin nyo. Huwag kayong magtitirang buhay. Yang part ng bahagi na yan sa Biblia, ang ngayon ay under attack ng mga ibang religions and even ng mga atheists na sinasabi, bakit ganyan ang Diyos ng Biblia? Mamamatay tao. Ipinapalipol yung mga lahi sa lupain na yon. Galit na galit tayo doon sa mga Hamas na lumipol doon sa mga inosenteng mga tao pumasok sa Israel. At ang tawag dito, minasaker yung mga taong nagse-celebrate ng kapistahan. Sabi nila, galit na galit kayo doon sa mga Hamas. Ganon din naman ang pinagawaan ng Diyos sa Israel nung pasukin ng Kanaan. Imasaker ang buong lahi. Sabi ko, ang pagpatay masama. Ang pagpatay na planado masama. Utos ng Diyos siya, isa sa 10 Commandments, thou shalt not kill or murder. Ang tamang translation, murder. Kasi pag kill, no, ibig sabihin, huwag kang papatay ng ipis, huwag kang papatay ng daga, huwag kang papatay ng lamok, o ng manok, kill eh. Pero nilinaw sa modern translation, thou shalt not murder. Pag murder, referring ito sa tao na pinagplanuhan mong patayin. Masama yun. Pero, kung halimbawa, nasa loob ka ng bahay, nandun ang pamilya mo, pinasok ng mga salbahe, mga tulisan, mga rapist, mga magdanakaw, at ang mga anak mong dalagay, re-rapin, at kukunin yung mga ari-arian nyo at papatayin kayo, you have to stand your ground and fight like Bruce Lee. Fight like Jackie Chan. You have to defend your family. At sabihin mo, over my dead body, mapapatay niyo muna ako bago magawa niyo ang pagpasok sa bahay ko. Pag nasa loob ng bahay, pwede mong patayin yung mga mamamatay tao. Hindi ka magkakasala sa Diyos. Sino po naniniwala sa sinasabi ko? Totoo yun. Self-defense. Ayaw natin pumatay, pero kung alang-alang sa pamilya natin, pati buhay mo, uutasin nila, dahil pagtanggol mo ang pamilya mo. Alangan naman na sabihin natin, kami po yung mga Kristiyano, gawin nyo sa amin ang lahat. Sige, rapin mo na yung mga anak kong dalaga. Kami po yung mga Kristiyano, hindi kami marunong gumanti. Kami nabubuhay sa pag-ibig. At lahat ng gagawin yung masama sa amin, pinatatawad na namin kayo. Di tuwan-tuwa. Papasok. Ba hindi? No? Ba hindi? Kailangan pagtanggol mong pamilya mo. Kagaya ni Abraham, pinagtanggol kaya pamilya. Kagaya ni David, pinagtanggol ang kanilang pamilya na kinidnap, inastage sa bundok. At tinanong niya sa Panginoon kung lulusubin nila. Sabi ng Panginoon, go, binibigay ko ang buhay ng inyong mga kalaban sa iyong kamay. Nilipol nila ang kalaban. Nabawi nila ang pamilya nila. See? Ang Diyos mismo ang nagsabi. So, masamang pumatay, murder, pero pag ang Diyos ang nag-utos, pumatay, hindi masama. Why? Because God is our Creator and He is the author of life. Kung anong gusto niyang gawin, kahit lipunin lahat buong mundo, wala kang masasabi sapagkat siya ang Creator of all things. Kanya ang lahat ng buhay. Lahat pinahiram lang niya ng buhay.
Kaya pag sinabi niya, lipulin nyo yung mga nakatira sa Kanaan, walang masama kasi ang Diyos ang nagsabi. Ang dahilan mo ba't pinalilipol ng Diyos sapagkat those people, yung inhabitants doon, were idol worshippers. At yon ang ayaw ng Diyos na mangyari na kung may matitirang lahi, yung natitirang lahi na yon ay mahahawa niya ang buong bayan ng Diyos sa pagsamba sa another God. Yun ang iniwasan ng Panginoon. At nakapasok sila Joshua, but the problem was, nagtira si Joshua ng mga farmers. Nagtira si Joshua ng mga harmless people, mga farmers. Hindi naman mga sundalo ito, hindi naman mamamatay tao. Walang alam ito kundi magtanim ng halaman, tanim ng gulay. Nakakaawa naman patayin. They were idol worshippers. Yun ang mali sa blind ni Joshua sa kanyang leadership. Naawa siya doon sa mga natitira. Hinayaan na niya at dumami ng dumami yun. Dumami ng dumami hanggang sa Israel nakapasok yung mga ibang lahi na may dalang Diyos-Diyosan hanggang sa panahon ni Solomon na nung unang upo sa pagiging hari ni Solomon, pinapawasak niya ang mga altar ng mga Diyos-Diyosan sa bundok, saan man lugar, pinalipol, pinawasak na lahat. Then bandang huli, nagkaroon siya ng desire sa mga kababaihan, hindi lang sa mga Jewish women, kundi maging sa mga Gentile women. Sa other nations, kumuha siya ng mga concubines at mga magiging asawang pakakasalan niya at inasawa niya. At ang dahilan, ang katwiran ni King Solomon, kagaya sa King of Egypt, delikado ang paghahari ni Solomon. One of these days, pwedeng lumusob ang Egypt sa kanila to invade them. Kaya sa pag-alala ni Solomon, ang ginawa ni Solomon ay niligawan niya at pinakasalan niya yung prinsesa, anak ng hari ng Egypt. So, naging magka-covenant partner tuloy ang King of Egypt at si King Solomon. Asawa na niya yung prinsesa, anak ng king. So, join forces na sila. Hindi na sila mag-aaway, magkaalyado na sila ngayon. At same with other countries, ganun ang ginagawa ni Solomon para magkaroon ng peaceful talk at kapayapaan sa kanyang kingdom. Pinapakasalan niya yung mga prinsesa sa another kingdom. At sa buhay ni Solomon, mababasa nyo, walang gera. Matalino si Solomon, pinakamatalinong tao sa buong mundo noong time na yun. Pero, ang masama, yung katalino niya, nagamit niya sa paglabag sa utos ng Panginoon. Kagaya nun, ay wisdom yon, kaya lang, hindi for righteousness, kundi paglabag sa utos ng Panginoon, hindi godly wisdom. Pakasalan yung mga prinsesa ng ibang mga bansa, o peaceful nga naman ang kingdom niya. Kaya walang digmaan noong panahon ni Solomon. Noong panahon ni David, madugo ang kamay ni David. Napagod siya sa labanan. Buti, lagi sila pinapanalo ng Panginoon. Pagdating kay King Solomon, payapa na, walang digmaan. Yun ang ginamit na strategy ni Solomon. Kaya umabot sa 1,000 yung babae niya. Yung mga concubines and wives niya. 300 wives and 700 concubines. Napalaot. Nung pumasok si Solomon sa kasalanan, sa lust of the flesh, sumama siya. Until yung mga Diyos-Diyosan na mga Gentile women na ito ay inabsorb niya at pinapractice na rin niya bandang huli ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, mga graven images at kung ano pa mga gods and goddesses. Naging mananamba siya sa Diyos-Diyosan. Yun ang malungkot at hindi maganda sa buhay ni Solomon. Then later on,
nung siya'y matandang-matanda na. Sabi ng mga Bible scholars, possible si Solomon sumulat Ecclesiastes, matanda na dito yung writer. Posible, baka, mahina na rin. Kaya alam niya ang feelings ng matatanda. Yung binanggit doon, pag tumanda ka, hindi ka na masyadong makakakita. Wala pang mga eyeglasses, reading glasses ng time na yun. Kaya pag lumabo ang mata mo, malabo talaga. Ang tenga mo, manghihina na. Gusto mong kumain ng mga cracklets at mga chippies at saka ng mga nuts na paborito mo noong kompletong ngipin mo, ngayon hindi na. Mamimiss mo lahat ng yon dahil nawala na mga ngipin. Ang lakas mo'y manghihina na, mag-iiba na. Ang buhay mo'y iikli na. At darating yung panahon, babalik ka sa alabok. Kaya sabi, hanggat hindi napuputol yung silver cord, alalahanin mo ang Diyos. Alam niyo yung paniniwala noong araw, hindi ko alam kung gaano katotoo ito, pero meron sila paniniwala na ang spirit ng tao nagbibigay buhay sa katawan. Pag ito ay lumabas sa katawan, merong silver cord na naka-attach. Parang tali. No? At may mga practitioners ng tawagin ni astral projection sa mga occult, sa mga Hindu religion, mga yogi, nagpa-practice yoga. Meron silang pinapractice na astral travel na yung kanilang spirit na napapahiwalay sa katawan, nakakapaglakbay. And that is demonic. Hindi yan pang-Kristyan, demonic yun. At yun daw ay merong parang cord, kaya buhay ka pa rin, naka-attach pa rin sa katawan. Marahil yun yung sinabi sa Ecclesiastes, hanggat hindi napuputol yung silver cord, pero kung ikaw talaga ay mamamatay na at tatapusin ka ng Diyos, ang buhay mo sa lupa, puputulin ng Diyos yung silver cord. At kung ikaw'y anak ng Diyos, babalik ka sa Diyos. Kung wala kang kinikilala ng Diyos, pupunta ka sa impyerno. So yun ang paniwala ng may silver cord na naka-attach. Para bang yung, alam niyo yung mga Apollo 11, yung nag-landing sa buwan, first landing sa buwan. Meron sila spacesuit. Yung spacesuit nila, merong hose na mahaba, naka-attach doon sa kanilang spaceship. Naka-attach doon. Doon sila humihinga at yun ang kumukontrol sa kanila at protection nila. May nakita akong gano'n. Aywan ko kung merong mga bago na wala na ng mga cord na gano'n. So parang gano'n ang idea doon sa spirit na naka-attach sa katawan. Walang matibay na sinabi ang Bible, no? Kung yun ay paniniwala lang ng mga unang tao o talagang biblical, silent ang Bible. Kaya hindi natin sasabihin 100% tama, gano'n. So pinag-uusapan lang dito, nagbibigay ng payo si Solomon sa mga kabataan na habang bata ka pa, paglingkuran mo ang Diyos sa iyong kabataan. Sapagkat pag matanda na, maubos na ang lakas, hindi na gaya ng dati. Tayo mga senior, nafe-feel natin, nauubos na yung lakas natin, lumalabo ang mata, humihina ang tenga. At sabi ng, yung kahit na ako, kanina nga, no, ako yung nag-speak kanina per service, nahilo na naman ako. Parang akala ko, hindi na naman ako makakabalik dito sa second service. Napaghihilo po ako ngayon eh. Minsan sa pulpit, kami, mga ngaral, ayaw namin pakita yung tunay na kami kapag kami nang hihina, nagkakasakit. Lakas-lakasan kami. Kasi ayaw namin makikita ninyo na kami ay nagkakasakit. Kasi baka kayo manghina rin.
Kaya as much as possible, pinapakita namin kami malakas. No? Pero sa kabila noon, we cannot deny na tayo ay may katawan lupa na nanghihina. Minsan nga, ako ay na hindi sira ang balance ko. Kaya dahil sira ang balance ko, hindi ako masyado makatimbang, nagsusot na lang ako ng cowboy boots na mas mahirap tumimbang dahil may high heels. So, ganyan yung nararamdaman ko lately ngayon, na may mga times na nahihirapan din akong huminga. Kaya yung mga anak ko nag-aalala na sabi, Dad, magpa-check up ka na sa Nung nagpa-lab test naman ako, baka ako may diabetes na ako. Nangingimi ang mga kamay ko, mga paa ko. Hirap ako lumakad. Nung tinignan ng doktor sa community, wala naman akong diabetes. No? Tapos, very good yung lab test ko. Very good lahat. Normal. Potassium, sodium, lahat normal. Ewan ko, I don't know. Hanggang sa, kanina, pagtayo ko dito sa pulpit, ang sabi ng Panginoon, dumating ka na sa age na ikay nanghina, it's about time for the renewal of your strength, for the rejuvenating power of the Holy Spirit to work upon your life. At habang ako'y nasa pulpit, dito, kaya hindi ko na itinuloy the deity of Jesus, kundi itong message ito, para ma-feel nyo kung ano yung na-feel ko rin. Ang sabi ng Panginoon, this is the time na kagaya ka ng isang agila na umabot sa age na siya ay tumanda na. Ang matandang agila, may mga lumang pakpak po yan. No? Na mabigat nang iwagayway, ipagaspas, ipang-glide. Meron siyang tuka na mabigat na rin dahil luma na. At meron siyang talon, yung kuko niya, talon ng tawag, na mapurol na rin. So merong time sa buhay ng matandang agila na siya ay magpapahinga muna at yung kanyang mga feathers ay isa-isa yung bubunutin na napakasakit para sa kanya, pero kailangan niyang tiisin para sa kanyang future to restore his strength. Isa-isa niyang pina-pluck out yung mga pakpak. Why? Kasi may instinct nature ang agila na kapag tinanggal niya yung mga pakpak, sooner or later, tutubo ito ng batang pakpak na magagamit niya ng higit sa dati, na babalik ang kanyang pakpak sa kabataan at makalilipad uli siya ng magaang. Ibig sabihin, papalitan lang yung mga lumang pakpak. Binubunot niya, tinitiis niya yung sakit. So may mga times sa ating buhay, sa ating mga nararanasan sa mahabang buhay natin sa mundo, na may mga times na nasasaktan tayo, may mga problema, may mga na-encounter na labanan. Pero doon sa mga encounters na yun pala, ay gagamitin ng Diyos to strengthen our faith, to fly high, to soar up in the sky like an eagle. Sa pamagitan ng mga battles of life, sa pamagitan ng mga problems in this life, tayo ay tinuturuan ng Diyos na minsan inaalaw ng Diyos masaktan, pero through those sufferings, ibabalik ng Diyos yung lakas natin at matututo tayo ng lumaban ng higit pa kaysa dati. At magiging overcomer tayo ng higit pa kaysa dati. Kaya sabi ko nga, sa mga practitioners ng martial arts, karate, sapagkat no ako'y bata pa, napakahilig ko na sumali sa mga tournament, kahit ang katawan ko ay manipis at patpat, payat ako noon, pero malakas ang loob ko na
lumaban mga tournament sa iba-ibang lugar, hindi naman ako manalo. Kasi nga, ang payat-payat ko, isang sipa, isang suntok sa akin, tumitilapon ako. Pero ang lakas ng loob ko na lumaban. Kasi to test my strength, to test what I've learned from the gym. No? At nalaman ko na lahat ng mga basic foundations, mga natutunan ko sa training hall, sa gym, sa dojo, ay hindi doon ang ultimate na strength and knowledge na makukuha mo, kundi doon sa actual fight, doon ka mismo matututo. May mga tinuturo sa iyo na doon mo lang makukonfirm kung magagamit mo sa actual fight, doon mismo sa labanan. So, ganun din sa spiritual life natin, ang dami natin na pag-aaral sa Bible, pero until na tayo ay subukin ng Panginoon, until na i-allow ng Diyos na pumasok tayo sa tests and trials, hindi natin malalaman yung tunay na victory, tunay na magpapalakas sa atin. Kaya ganyan din ang mga eagle, i-allow ng Diyos na manghihina, then binigyan ng Diyos ng instinct paano lalakas uli sila, binubunot ang mga pakpak, nasasaktan sila, then ang susunod naman, babasagin nila yung kanilang mga tuka sa bato, paulit-ulit na binabasag para mag-crack yung lumang tuka para mapalitan ng bagong tuka na magiging magaang para sa kanya. Ganon din yung kanyang mga kuko. No? Hanggang sa bumalik yung mga talas ang kanyang mga kuko at magaang na paglipad. At after na maranasan ng eagle, yung mga sufferings na yon sa kanyang katawan, to restore their strength, madadagdagan ang kanilang buhay ng 30 years, another 30 years. Totoo po yun. Dahil doon sa tiniis niya, inalis niya ang pakpak, pinatalas niya uli ang tuka niya, ang kanyang mga talon, kuko, pinatalas uli. Nadagdagan ng 30 years, nadadagdagan 30 years ang buhay ng isang agila. Ganon ang buhay ng agila. And after those 30 years, ang eagle, alam niya na siya'y mamamatay na. Tumatayo siya, doon siya umuupo sa matataas na bato, sa mga bundok, o sa mga matataas na puno, at siya'y tumititig na lang sa araw. Hindi niya inaalis ang kanyang mga mata sa araw. Siya ang ibon na nakakatigtitig sa araw. At doon, pag nakakita kayo ganong eagle na nakatitig na lang sa araw, mamamatay na yon. At ang mga tunay na eagle Christians ay dapat ganoon. Habang tumatanda, lalo namang palalakasin ng Panginoon. At kung matatapos ng buhay natin bago matapos, nasumpungan tayo ng Diyos na sa Panginoon, na lumikha ng araw, sa Diyos na puspos ng liwanag ng kalulatian, sa Kanya tayo focus ng tingin sa buong buhay natin bago tayo bawian ng buhay. Ganyan ang buhay nating mga old eagles. He will restore our strength. Kaya nung makita ko ito sa pulpit, sabi ko, para pala akong eagle na binubunutan ng pakpak at pinatatalas muli ang tuka at ang mga talon. Para sa gayon, ay may additional years ako sa mundong ito. So, sinasabi ng Panginoon, lahat na nararamdaman mo sa physical body is just temporal or temporary. And God will restore your strength. Sabi ng Panginoon. Kaya ako sinasabi ito, marami akong mga ka-age dito. Sino po dito ang 100 years na? Wala. Sino po dito ang 90 years old na?
Wala rin. Sino po dito ang 80 plus na? Ayun. Ba, yung kapatid, hindi mo kang 80 plus. Para lang kayong 18. Totoo, hindi kayo mukha 80 plus. Sino pa dito ang 80 plus? Sino pa? Iisa lang. Natalo tayo nung dating membro natin eh. Si Brother Milyo, namatay ay healthy. 103. Tanong niyo sa akin kung anong kinamatay niya. Tanong niyo. Sinong interesa ko ano yung kinamatay? Sasabihin ko sa inyo. Ano? Sasabihin ko na. Nakalimutan ang paghinga. Pero totoo, 103. Mag-104 yun na siya. Sabi ko, Brother Milyo, ano ba kinakain nyo? Hindi ba kayo kumakain ng karne? Puro isda? Hindi, kumakain din. Pero kadalasan, isda. Anong ginagawa nyo sa bahay? Alam mo si Brother Milyo? Ganito ang tayo na. Hindi siya kurkubado. Inabutan niya si Bonifacio at si Rizal. Yes. Sabi niya, natatandaan ko, Pastor, siguro mga 3 or 4 years old ako noon, na matunog ang pangalan ni Bonifacio at ni Jose Rizal. Inabutan niya, totoo nga. Ikaw lang 103 years old kung hindi mo abutan si Jose Rizal. Maliit pa siya. Pero tanda niya yun. Yung mga... Ako nga, nung kinunan ako, gumagapang ako sa mesa eh. Parang nare-recall ko, natatandaan ko ngayon eh. Gumagapang pa lang ako, no? Kinunan ako ng picture. Bata pa ako, alam ko yung mga senaryo. Kung bakit baligtad. Yung mga nangyari sa akin nung bata pa ako, tanda ko lahat. Pero yung tumanda na ako ngayon, may mga bagay na minsan, ginawa ba natin yun? Ikaw ba yung kasama ko doon? Nakakalimutan ko na. Sabi ko, nung nag-reunion sabi ng mga ka-eskwela ko, first time ko umatin ng reunion sa Central School. Pumasok kasi ako dyan sa Central. Grade 4 hanggang grade 6. Kasi hindi ko na sinundan yung mga classmate ko sa Fatima na lumipat sa Ateneo. Dapat sa Ateneo rin ako. Hindi ko na sinundan. Alam nyo bakit? Napakapipilyo. Uupo ka, lalagyan ng tamtax yung silya mo. Mapalad ka kung ilagay lang ay bubble gum. Oo, bubble gum. Nagpa-plug ceremony kami noon. Tawa na yung mga ka-eskwela ko. Para akong laughing stock. Pinagtatawanan ako, nakatalikod ako. Alam niyo kung bakit? Sinabi nung classmate, ako, Nestor, kaya ka pinagtatawanan. Yung likod mo, tingnan mo sa salamin. Bakit? Puro kulangot. Ang daming kulangot. Napagtripa ko mga ka-eskwela ko, pinaglalagyan yung likod ko. Lahat sila, nilagyan ng kulangot yung likod ko. Sabi ko, mabastos ng mga ka-eskwela, mga anak mayaman Sabi ko, ayoko na sa mga anak mayaman na ito. Ayoko kalaro to. Pumunta ako sa Central. Kita ko yung mga bata, minsan walang tsinelas. Ito ang gusto kong kalaro. Kaya mga naging kaibigan ko noon ako'y bata pa, uso yung mga nakayapak. Makikita sa karsada, minsan may nakayapak noon Tingnan niyo yung mga old pictures ng San Pablo. Yung mga matatanda, naka-Amerikana, minsan kulay puti pa. Naka-Amerikana. Group pictures. Tingnan niyo yung paa. Yes, yung iba walang sapatos. Yung iba bakya. Yung iba nakayapak, naka-Amerikana. Sabi ko, iba yung panahon talaga noon. Kaya yung mga naging kaibigan ko sa P. Alcantara, mga anak ng mga squatter, siya sama ko sa bahay. Noon, dito yung tindahan namin, ang dami namin trolley. Nakasabit, nasa 200 yata yun. May paan kailangan kami sila. Lahat, kuha na kayo. Dali. Laro kami. Nilalabas namin trolley. Isa-isa lumalabas sa tindahan namin. Yung mga bata, siguro mga 7 bata yun, kalaro ko. O 10. Sabi ng tatay ko,
Aba, sino itong mga bata ito? Dala-dala yung mga trolley namin. Sabi sa akin ng tatay ko, Totoy, ka. Sino yung mga kalaro mo ba yun? Oo, kalaro ko. Mga kaibigan ko yun. Kilala mo lahat yun. Yung iba. Ha? Abay, baka tangayin yung mga trolley natin, hindi na ibalik. Hindi, ibabalik yun. Hanggang gano'n lang, hindi naman ako pinagalitan ng tatay ko. Tapos yung iba makiskwela ko sa school, siyasama ko sa bahay. No? Mahilig ako makipagkaibigan. Lagi pag uwi ko sa bahay, may kasama ako mga bata. No? Lalaro kami doon sa bahay. Nung nagdeyunyong kami, nung lumapit yung mga classmate ko, Nestor, hindi ko makakalimutan. May sinasama mo kami sa bahay niya. Pati ba ikaw? Ako rin, gano'n. Naisama, pati ba ikaw naisama? Hindi ko lang matandaan eh. Sabi ko. So, yun yung mahilig talaga ako sa tao, sa Pero nung ako ay lumalaki na-develop yung pagiging mahiyain, ayoko na lumabas ng bahay. Ayoko na makipagkaibigan, nahihiya na ako. Nagkaroon ako ng low self-esteem at inferiority complex na nung high school ako, ayoko magsasalita sa school, ayoko tatawagin ako, ayoko magiging pagtitinginan ako. Doon ako dumadaan sa wala masyadong tao. Masyado ako naging mahiyain. Until, nung makilala ko ang Panginoon, dinelivered ako ng Panginoon sa masyadong low self-esteem at walang self-confidence, dineliver ako ng Panginoon sa pagiging mahiyain. At kung ano yung weakness ko, doon ako binigyan ng Diyos ng assignment to preach the Word of God. Kaya hanggang ngayon, kaya kamamatayan ko na itong calling na ito. Hanggang sa huling hininga ng aking buhay, sabi ko sa Panginoon, I will still preach your Word. So mga minamahal, mga kapatid, especially sa mga nakatatanda, mapalad tayo hanggang ngayon, buhay pa tayo. Pero, ito pala, pag umabot ang age na ganito, I am now 68 years old. Sa February 27, birthday po namin ni Brother Oget. 69 na ako. So, nagbibilang ako. Kasi kadalasan, kalimitan ng kakilala ko, namamatay ng 73 years old. Tatay ko, namatay 73 years old. Si Pastor Abak, 73 years old. Yung ibang kakilala ko matanda, 73 years old. Binilang ko. Sabi ko, next year, 69. 69, 70, 71, 72, 70. Bay, lilimang taon na yata ang tatagal ko. Pero hindi. Ang pinakita sa akin ng Panginoon, habang ginagamit ako ng Panginoon, pahaba ng pahaba pa rin ang buhay natin. Sapagkat alam ng mga minamahal, ang ministry nakakahaba ng buhay. Totoo po yan. Kasi si Aaron, nung tapos na yung term niya, sabi ng Panginoon kay Moses, dali mo si Aaron together with his son, Eleazar, sa bundok. At pahubad mo yung kanyang priestly garment, which was the symbol of his ministry. Pagdating sa bundok, katabi yung anak, pinahubad yung priestly garment. Meaning, tapos na ang iyong assignment, Aaron. Tinatapos ng Diyos, ilipat mo yung priestly garment sa anak mo. At nung pagkahubad ni Aaron, yung symbol of his ministry, natumba si Aaron, patay. Ang nagpapahaba lang pala ng buhay kay Aaron, yung kanyang ministry. So, kayong mga matatanda na, meron kayong ministry. Ang dami natin ministry. Kung hindi kayo nakakapag-preach sa salita ng Diyos, pwede kayong maging prayer warriors, intercessors. No? At pwede niyong turuan ang inyong mga anak, mga apo, ng pagkatakot sa Panginoon. Listen, mga minamahal na mga grandparents. Sa panahon natin, ito na lang iniisip natin. Pag umabot ka pala ng ganitong edad,
nasa ministry ka, hindi mo na iisipin yung pera. Hindi mo na iisipin yung gusto ko maging popular preacher ako. Wala yun. Hindi mo na iisipin kung anong material blessings, kung anong bigyan ng Panginoon, okay lang. Kung anong maliit na bagay, magiging masaya ako doon, okay lang. Pero lahat naglaho pag umabot ka sa ganitong edad na mga material things, riches and wealth, popularity, at yung iba pa, promotion, lahat ng yan isang tabi mo. At focus ka na lang sa Panginoon at ang iisipin mo na lang, ano yung legacy na maiiwan ko sa aking pamilya, sa aking mga anak, sa aking mga apo, and even to the future generation ng mundong ito. Ano yung legacy, yung maiiwan ko na magiging alaala na makakakontribute sa society at magiging blessing sa kala. Ano yung maiiwan ko? At noon naalala ko, sabi ko, gusto ko sumulat ng books, mga books, para pag ako'y wala na sa mundo, may maiwan akong legacy sa mundo na meron akong mga books na mababasa ng future generation. Pero wala na akong time. At ang pinakita sa akin ng Panginoon, yung ating media ministry, na through media ministry, mapipreserve lahat ng teachings, lahat ng doctrines, lahat ng Word of God na pinapashare sa akin ng Panginoon, mapipreserve through media ministry. At ngayon nga, ay na-upload yung ating mga sermons sa YouTube. Kasi hindi mo maaasahan ang Facebook dahil sa ngayon, pag nag-livestream ka, personal, up to 30 days lang, bubulutin na nila, alisin na nila. Pagka-personal sa cellphone. Pero ang tataka ko, paggagamit natin yung camera na yan, horizontal, hindi nila tinatanggal. Pero yung mga Bible study ko na naka-vertical, dati pwede yung horizontal. Pag horizontal ko, sasabihin ng gadget ko, hindi applicable sa doon sa YouTube. Ayaw ng Facebook. I-vertical ko raw. Parang style TikTok. No? Kaya ngayon, napapunta sa vertical yung Bible study natin na live stream. Up to 30 days yun. At buti si Jan nagpresenta na, Pastor, wag i-upload ko yung mga Bible study nyo midweek. Hindi lang ito ang ina-upload nila Brother Oget, yung Sunday, kundi pati na yung midweek para ma-preserve. Na sa gayon, pag nagkaroon ng rapture of the church, meron akong maiiwanan sa inyo na mga souvenir. Para hindi yata naintindihan yung sinabi ko. Joke lang yun. Papaiwan ba kayo sa rapture? Para sinabi ko, bibigay ko na lang sa inyo yung cellphone ko pag nag-rapture. Ganon din yun. Siguro gutom na kayo kaya hindi nyo maintindihan yung sinasabi ko. Hindi kayo may sama-sama tayo sa rapture. Pero mga video, just in case na mawala ako sa mundong ito, meron tayong legacy na magpapatuloy through media ministry. At pwede rin gawing books. Kung magpadala ang Diyos ang mga taong tutulong, gawing books yung lahat ng ating mga teachings, so be it. Mas makakabuti. So, sa mga youth, sa mga youngsters, sa mga kabataan, dati, nung kayo ay bata pa, sa mga anak at mga apo, kayo yung pinagpupuyatan ng magulang nyo na alagaan kasi iyak kayo ng iyak. Ang hirap kayo mag-alaga ng baby, pero graduate na tayo dyan. Nung bata pa kayo, inaakay kayo ng mga magulang nyo sa school, nihatid, sinusundo, binabantayan. Pag may sakit, inaalagaan,
Ngayon, kay tumanda na, mga anak at mga apo, at yung mga nag-aalaga mga magulang ay tumanda na. Tumanda na rin. It's about time kayo ngayon ang mag-aalaga sa inyong mga nanay, tatay, lolo, at lola. At kung kailangan buhatin sila, gaya ng ginawa sa inyo ng baby pa kayo, buhatin sila sa buhay nito. Kasi ang mga matatanda, humihina na ang mga tuhod. Pero ito ang sinasabi, habang tumatanda ang tao, we have to use more of our physical body, exercise, kumain ng tamang diet, at huwag magpapabaya sa sarili. Nakikinig po ba tayo? Para sa gayon, humaba pa ang buhay natin at maabutan nyo yung apo nyo sa, ano yung pinakadulo? Talampakan. Apo sa kuko. Pero pag gano'n, yung kadulo-dulo ng apo. Maganda makita natin. So, alam nyo, kaya namang i-reverse ng Diyos. Yung weakness natin turns into strength. From weakness to strength, kayang gawin niya ng Diyos. He can do it. Even in these last days, ako'y naniniwala, ang matatanda, kayang pabatain ng Diyos. Nangyari yan kay Abraham at kay Sarah. No? Nangyari yan kay Caleb. Sabi ni Caleb, 85 years old, Joshua, give me that mountain. Brad, kaya mo pa ba? May mga kalaban pa tayo sa bundok na yan. Kaya ko pa. Invade ko yung bundok, sabihin mo lang akin na yun. I will invade that mountain. O sige, go ahead sa inyo. In-invade ni Caleb. Ang sabi ang confession, declaration ni Caleb, ako'y matanda na. I think 82 or 85 years old siya. Pero hindi nanghina ang aking lakas. Yun ang sabi niya. Talagang nakipaglaban siya. Matanda na siya, 80 plus. At si Moses, sabi ng Panginoon, ang mga mata ni Moses ay hindi nanlabo. Why? Because Moses was always in the presence of the Almighty God. So, makapagpapalakas sa atin is to be in the presence of God, number one, always in the presence of God, recharging ourselves in the presence of God. Number two, gawin natin yung ministry na pinagagawa sa atin ng Diyos. Ang mga lolo't lola, may ministry kayo na intercession and prayer warrior. Gawin nyo. And kung gamitin kayo ng Diyos sa kapitbahay, sa mga kaibigan, to share the Word of God, mas maganda. At number three, to restore our strength, exercise every day. Amen. Exercise every day. The more we use our physical body, the more it will become strong. Ganyan pala. Pati sa mga machine, sa mga high-tech na machine, pag pinatagal mo, hindi mo ginagamit, masisira yan. Kahit ang mga sasakyan, pag iniwas mo bahay mo at nag-abroad ka, 1 taon na hindi mo pinaandar, pagbalik mo, hindi naaandar. Ang mga machine, kapag hindi mo ginamit, kakalawangin. Kaya, Sister Lily, yung misis ko, 3 months kami, hindi lumalabas sa bahay nung pandemic. Nung kami lumabas na, kasi dati araw-araw nasa SM kami. 4 na nga yung tao na magkakaiba. Napagkamalang kami na kami yung may-ari ng McDo sa SM. Kasi araw-araw nakaupo kami doon sa round table, nagkakapi kami. Yun ang hangout namin. Hanggang sa pati yung mga crew sa McDo, akala kami ang may-ari ng McDo. Yung kapatid natin dito, in-invite yung friend niya, pagdating dito, siya ba yung pastor niyo? Oo, siya. Bakit? Kilala ko yan. Kilala ko yan. Lagi ko yan nakikita sa SM, mayaman yan. Yan yung may-ari ng McDo. Nakalimutan ko kung sino yung kapatid nag-invite eh.
May in-invite. Hindi yan. Pastor namin, yan yung may-ari sa McDo. Pinagpilitan. Tapos, magkakape ako sa McDo, sabi ng isang crew, nagbubulungan. Seryoso. Yung dalawang kabataan babae, ikaw na magtanong. Hindi, ikaw na. Nahihiya ako siya. Ano yan? Isa na yun, ano yun? Sir, di ba kayo ang may-ari nitong McDo namin? Naku, hindi ako. Si sir naman, napaka-humble. Hindi nga ako. Sabi ho ng manager namin Sir, di ba kayo nagsabi, tinawag pa yung manager. Kasi sabi nung manager namin, nung nakaupo kayo ng misis doon sa labas sa round table, dalhin mo itong kape, deliver nyo doon. Sino? Yun, hindi mo kilala yun. Yung mag-asawa, yun yung may-ari nito. Di dinala, kaya pala nagbubulong nga. Sir, di ba sabi nyo siya may-ari? Oo nga, hindi ako may-ari nito. Sana nga ako na may-ari nitong buong SM. Sana nga. Doon sa tindahan ng tea, malapit sa Starbucks, bumibili ako ng kape kasi hindi ko gusto yung Starbucks coffee. Masyadong, matabang. Pag sa Maynila naman, ang tapang naman. Pati ihi ko, amoy kape na. Kaya doon ako bumibili ng kape, doon sa tindahan ng tea, na nandoon pa nung time na yun, wala yata ngayon. Nakaupo ako, naghihintay ako ng kape, meron mag-asawang dumating. No? May mga kasama pa. Yung lalaki, tingin-tingin sa akin. Tapos numiti, napagkamalang kong bading. Kasi ayaw alisin yung tanin. Naku, bading ito. Ay, may asawa lumapit. Sir, di po ba kayo may-ari ng McDo dito sa SM? Teka, hindi. Naku, alam mo, Brad, pang-apat ka na. Hindi ako may-ari. Sisi, napaka-humble nyo pala. Talagang, wag nyo na itanggi. Alam namin kayo may-ari. Hindi nga ako, Brad. Hindi ako. Totoo buhay, hindi nga talaga ako. Sana nga magkatotoo. At pamula noon, pag magkikita kami sa SM, kasama yung misis na, bumabating gano'n. So, mga kapatid, ina-announce ko po sa inyo, mula ngayon, ako na may-ari ng buong SM. Pero hindi ko aangkinin na akin ang planetang mundo. Kay Kibuloy na po yan. So, praise the Lord. Tayo po lahat ay tumayo. Sabi sa Isaiah 40 verse 31, They that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up their wings as eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Siya naghihintay sa Panginoon, mag-iiba yung lakas. Tatakbo siya, hindi siya mapapagod. Lalakad siya, hindi siya manghihina. Sila na naghihintay sa ilalim, sa loob ng presensya ng Diyos, ay mag-iiba yung lakas tulad sa agila. Lord, maraming po salamat sa umagang ito. Pagpalain mo po ang mga seniors, sa mga lola at lola sa araw na ito. We celebrate your goodness sa kanilang buhay. Bless them, Lord, with more years. Yes, Lord. At sila po'y pahabain mo kanilang mga buhay. Paabutin mo ng 100 years. Yung may gusto. Marami po salamat, Panginoon, sa healthy, good life, peaceful life, full of joy na buhay na binigay mo sa mga lolo at lola. Pagpalain mo rin ang mga anak at mga ina po na sila ay patuloy na makinig sa pagtuturo ng mga lolo at lola na siyang inilagay mong authority figures sa mga kabataan. And you have given us, Lord, the authority to bless our children and our children's children. You gave us, Lord, the authority of your kingdom to release the blessings sa aming future generation. We will not curse our future generation, but rather we will bless them, Lord.
And may our future generation, lahat po tayo, tasatik na kami sa Panginoon. Sabihin natin, Panginoon, bilang authority figure, at binigyan mo ng kapamalaan, kapangyarihan, to release the blessings of our future generation, ngayong araw na ito, pinagpapala namin ang aming mga anak, ang aming mga inapo, hanggang sa kadulong-duluyan ng aming lahi. As for me and my house and my descendants, we will serve the name of Jesus forever. Amen and amen. 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 Everybody shout hallelujah. Palakpakan natin, Panginoon. May the grace of Jesus, the Lamb of the Father, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. In Jesus' name, be blessed. Amen. This is my desire to honor you. With all my heart, I worship you. All I have within me, that I adore, worship you.